May isang nagising na galit at nalilito. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging madilim ang kanyang paningin. Inilabas niya ang kanyang buhok at nakita niyang iba ang hitsura ng kanyang kamay. Mayroon din siyang takip ng kabute na hindi niya maalis. Lubos siyang nagulat nang makita ang kanyang refleksyon sa putik. Isa siyang kabute at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang alalahanin kung ano ang huli niyang ginawa. Nanonood siya ng isang magandang babae. Sa madaling salita, nagpakamatay siya at muling nabuhay bilang isang mushroom monster. Sa palagay ko, mas okay ito kaysa mahit ng track kun, di ba? Nagreklamo siya kung paano siya makakakuha ng babae na mukhang ganito. Hiningi niya ang kanyang gwapong mukha pabalik, biglang may tumawag sa kanya na Kuya Xingbao. Dahan-daang Bam-Aling ang ating pangunahing tauhan. Pagkatapos ay nanigas siya sa gulat. Akala niya ay nakakita siya ng isang magandang babae. Natuwa siya, iniisip na may magagandang babae kahit sa loob ng isang kuweba ng kabute. Pinunasan niya ang mata at mas pinag-igihan ng pagtingin. Ngayon, malinaw na niyang nakita. Isa lamang itong mangled at lugmok na kabute. Tinanong siya nitong kabute kung bakit siya nagsasalita ng mga kakaibang bagay ngayon. Napagtanto ni Xingbao na puro libog lang pala siya. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano ang karaniwang sinasabi niya. Ipinabatid sa kanya ng kabute kung ano ang karaniwang sinasabi nila at iyon ay mga intruder. Patayin sila at isang sigaw. Hindi makapaniwala si Xingbao. Biglang may sumigaw na may mga intruder na dumating ang mga kalaban. At ito ang tinatawag naming orcs. May dalawang orc, si Labo na isang orc archer na level 1 at si Kabo na isang orc warrior na level 1. Nabahala si Labo dahil wala silang tagapagpagaling pero tiniyak ni Kabo na ayos lang dahil nasa pinakamababang antas ang mga kalaban doon. Bukod pa rito, talagang bobo ang mga halimaw sa dungeon. Ang kanilang mga galaw at linya ay pawang mga nakatakdang pattern. Isang maliit na kabute na may antas isang maliit ang umatake sa kanila, ngunit madaling napatay na nagpapatunay sa punto ni Kabo. Naisip ni Labo na kaya nilang ulitin ang mabilis na takbo ulit. Mas maraming maliliit na kabute ang sumugod ng walang pakundangan. Pinutol ni Kabo ang mga ito sa mga piraso. Pinanood ni Xingbao sila at naisip kung bakit basta-basta lang sumugod ang mga lalaki ng kabute na parang ganon. Tinanong niya kung hindi nila alam na tumakbo na lang kung hindi nila kaya manalo. Ipinaliwanag ng kaibigang kabute na ang mga lalaki ng kabute ay mga non-playable character, kaya sinusunod lang nila ang kanilang programming, hindi tulad ng mga manlalaro na malaya. Tinanong niya kung mga manlalaro ba ang dalawang orc na yon. Akala niya karaniwang tao ang mga manlalaro. Sagot ng kabute na isa lamang siyang NPC na may ilang dagdag na linya ng paliwanag, kaya iyon lang ang alam niya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may malapit na bumagsak sa kanila. Isang pana iyon. Biglang tinarget sila ng orc na archer. Agad na nagsimula tumakbo ang ating batang lalaki, pero nakatayo lang ang kaibigan niya. Inutusan niya itong tumakbo, pero napansin niyang hindi ito kumikilos. Napatigil ito ng tuluyan. Mabilis siyang bumalik, niyakap ito, at sinabing tumakbo. Ngunit mahinahon na sinagot ng kabute na hindi bahagi ng programa ng mga kabute ang tumakas. Inabot ni Xingbao ang kamay nito at sinabing kunin niya ito. Hinawakan niya ang kamay ng kabute at agad na nagkaroon ng babala tungkol sa anomaly ng datos. Patuloy na nagbababala ang sistema, pero hindi niya inalintana ang programming o ang anomaly. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ang kabute ng isang bagay. Naantig ito sa kanyang mga ginawa. Samantala, nakatuon lang si Xingbao sa isang bagay, ang makaligtas. Naguluhan nito ang mga orcs. Hindi dapat tumakbo ang mga lalaking kabute. Nilinggan ni Kabo ang kanyang noo at naisip na ito ay isang bug, kaya nagpasya siyang mag-file ng ulat sa admin kapag nakalabas na sila. Bug man o hindi papayagan ni Labo na makalabas sila. Kaya nagpasya si Kabo na mag-log out muna upang isumite ang porma. Banili na niya siyang huwag mamatay ng basta-basta, pero tinawanan lang niya ito. Wala siyang planong mamatay sa isang lugar na tulad nito. Mabilis na naghanap si Xingbao ng pwedeng gamitin na sandata, pero sinabihan siya ng kaibigan niya na walang makitang anumang bagay. Ang mga lalaking kabute ay programadong walang armas. Pagkatapos ay napansin ni Xingbao ang isang bagay, isang kaong yaman. Kung swerte sila, maaaring may armas sa loob. Ngunit agad pinatay ng ibang kabute ang ideyang iyon. Ang mga kaong iyon ay eksklusibong ginawa para sa mga manlalaro. Hindi mabuksan ng mga NPC ang mga ito. Sinubukan niyang intindihin pa ito, pero sinubukan pa rin ni Xingbao. Mas maraming babala ng anomaly sa datos ang sumabog sa ulo niya, pero sa pagkakataong ito, gumana ito. Binuksan niya ang kahon. Ang kabute sa kanyang tabi ay nanlaki ang mata sa hindi paniniwala. Hindi ito gagawin ng dating Xingbao. Hindi niya maintindihan kung paano siya naging ganito kalaki ang pagbabago. Sabi ni Xingbao na maraming magagandang bagay ang nasa loob. Biglang may isang palaso na tumama diretso sa kanilang dalawa. Hindi maintindihan ng kabute kung bakit ito kumilos ng ganito. Ang mga lalaking kabute ay hindi nakaprograma para protektahan ng mga kasamahan, pero kahit ganito, pumagitna ito. Tumakbo ito sa harap ni Xingbao at hinarang ang pana. Ayaw nitong hayaang may makasakit sa kanya. Napatigil si Xingbao habang pumuputok ang dugo palabas. Tumusok ng diretso sa dibdib ng kaibigang kabute niya ang pana. At bago pa siya makagalaw, isang pangalawang pana ang palapit na sa kanila. Bumagsak ang kaibigan niya sa lupa. At may bumitaw sa loob ni Xingbao. Pinagpag niya ang papalapit na pana.
Mula sa tuktok ng bangin, pinanood ni Labo ang lahat, nabigla siya. Ang pinakababang antas ng kabute na halimaw ay nakatama ng baluktot sa kanyang pana. At that moment, na-realize niya ito nang binuksan pa nito ang kaong may yaman na para lamang sa mga manlalaro. Hindi ito basta bug. Isa itong seryosong bug. Sa isang setting sa labas ng dungeon, iniulat ni Kabo ang mga bug na kanilang natuklasan sa pagkakataong ito. Ang isang lalaking nakasuot ng balabal ay sumagot na naiintindihan niya. Nagtataka si Kabo kung gaano nakatagal tumatakbo ang mga dungeon at bakit mayroon pang mga bug. Ipinaliwanag ng nakaputi na dahil matagal nang tumatakbo ang mga dungeon, hindi maiwasan ang mga nakaligtaan sa pagpapanatili. Idinagdag niya na hindi nakapagtataka na lumitaw ang iba't ibang maliliit na bug. Ipinaliwanag niya na matapos talunin ang koalisyon ng mga tao, natakot ang dakilang lich na magdulot ng gulo ang mga bayani dahil wala nang gagawin. Kaya nilikha niya ang sistema ng dungeon para sa kasiyahan ng mga bayani. Mula noon, pumasok ang mga bayani sa dungeon bilang mga manlalaro para mag-ani ng mga monster, mag-ipon ng mga yaman, at mag-level up. Lahat para mapawi ang kanilang nakakaboring na oras. At kung makakita ang mga manlalaro ng bug, isinusumite nila ito sa mga necromancer, sa mga admin, at naghihintay na ayusin nila ito. Bumalik na naman ito, kaya nagpa siya si Labo na ayusin na lang niya ito mismo. Ayaw niyang maghintay sa mga admin. Bumunot siya ng isang pana at inasahan ni Xingbao ito. Pinutol niya ito gamit ang kanyang kutsilyo. Nabigla siya sa kanyang sariling mabilis na galaw at napagtanto na maganda pala ang pangunahing stats ng katawan ng Mushroom Man. Mas maraming palaso ang ipinaputok sa kanya. Pinagtagumpayan niya silang lahat. Napagtanto niya, gayunpaman, na hindi madaling mapalapit sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagbabaril dahil sa maikling mga binti ng Mushroom Man. Naisip niya kung may magagamit siyang panangga sa mga pana, kaya pinunit niya ang walang laman na kahon ng yaman. Habang papalapit ang susunod na araw, ginamit niya ang takip bilang kalasag. Nagtataka si Labo kung paano nakakaalam ang isang tao ng kabute kung paano gamitin ang takip ng kahon ng ganito. Napansin niyang kakaiba ang kanyang mga kilos at asal. Ipinagpatuloy niya ang pagbato ng mga pana, ngunit lahat ng ito ay napigilan ng takip ng kaong yaman. Para sa kanya, parang player ang kilos niya. Nagulat siya nang biglang siyang tumalon papunta sa kanya at hatiin ang katawan niya habang bumababa. Nabali ang kanyang pana sa proseso. Napahandusay siya sa isang lawa ng sariling dugo. Bigla siyang nakatanggap ng notification, binabati siya sa paggamit ng unang dugo. Sa pamamagitan nito, na-unlock niya ang racial talent na Mushroom Man na tinatawag na mycelial network. Sa pamamagitan nito, maaari siyang makipag-ugnayan sa mga minion, magpadala ng impormasyon sa pamamagitan ng spores, at kahit ibahagi ang kanilang mga kasanayan at karanasan. Kapag napuno na ang ibinahaging karanasan, maaari siyang umangat sa antas. Na-unlock din niya ang isang racial talent na tinatawag na plant mushroom. Sa pamamagitan nito, maaari niyang itanim ang kanyang sarili o ang kanyang mga kasamahan sa mga bangkay ng kalaban o sa mga lugar na mayaman sa nutrisyon upang sumipsip ng mga sustansya at magpagaling ng HP. Pagkatapos ma-absorb ng buo, maaari na rin niyang makuha ang klase at mga kasanayan ng kalaban. Bukod pa doon, nakuha niya ang Shroom Form Switch na nagpapahintulot sa kanya na magpalit mula sa kanyang Mushroom Man na katawan papunta sa isang binagong anyo. Hindi niya inaasahang makakuha ng sistema. Pero sa kabilang banda, matapos muling ipanganak bilang isang tao ng kabute, hindi na nakakapagtaka na makakuha ng sistema. Inactivate niya ang kasanayan na halamang kabute. Pinindot niya ang dibdib ng orc at nagsimulang sumipsip. Ang pakiramdam ay sobrang sarap hanggang sa bigla niyang naalala ang isang bagay. Tumingin siya pataas sa bangin. Dahil niligtas siya ng kanyang kaibigan mula sa isang palaso, naisip niyang oras nang iligtas siya nito. Muling binuhay niya ang mga halamang kabute. Napalibutan ng lugar ng isang maliwanag na liwanag. Nagsimula nang tumubo ang maliliit na buto mula sa bangkay. Pagkatapos, nagsimulang mabuo ang isang paa. Dahan-dahang nabuo ang anyo ng katawan ng tao, at sa huli ay naging isang babae ito. Nang matapos, siya ay tumayo ng matangkad. Sobrang nagulat si Xingbao na napatid ang ilong niya. Isang magandang babae ang kamakailan lamang nilikha. Lumitaw ang isang window ng estado. Siya ay isang antas dalawa na kabute na tao na archer, rango ng gwardya, klase ng archer na may agility bilang pangunahing katangian at racial talent na kabute na tao na mycelium. Ito ay nagbigay daan sa kanya na palawakin ang mycelium matapos tumanggap ng pinsala, sumipsip ng sustansya mula sa bangkay ng kalaban, at magpagaling ng sarili. Sa prosesong ito, maaari rin niyang maabsorb ang mga kasanayan at talento ng lahi ng kalaban. Nakuha na niya ang racial talent na Berserk ng Orc na nagpapataas ng damage ng 30% sa loob ng 20 segundo na may 5 minutong cooldown. Bukod pa rito, espesyalista siya sa labanang pangmalayo at nakuha ang kasan-atang Parasitic Spore Bullet na nagpapahintulot sa kanya na magpaputok ng mga spore sa mga kalaban, ubusin ang kanilang mga nutrisyon nang hindi nila napapansin, at maibalik ang kanyang sariling HP. Ngayon, ang babaeng ito ay kanyang nasasakupan na. Tinawag niya siyang boss at humingi ng pangalan. Isang abiso ang lumitaw na nagsasabing nakapagpalago na siya ng kanyang unang alipin na Mushroom Man at kailangang bigyan siya ng pangalan. Nagtataka siya kung karaniwang walang pangalan ng mga Mushroom Man. Pagkatapos ay huminto siya at maingat na inisip kung ano ang tatawagin sa kanya. Sa huli, binigyan niya siya ng pangalang Saifeng. Inamin niya ang kanyang utos at idineklara na mula ngayon ang pangalan niya ay Saifeng.
Tinanong ni Saifeng kung aling realm ang susunod nilang lilinisin. Nalito siya at pinaalalahanan siya ng mga monster sila, mga non-playable na karakter. Kaya't idineklara niya na ang pangunahing prioridad nila ngayon ay patayin ang natitirang manlalaro. Pagkatapos, tanging mga buto ni Labo na lang ang natira. May isang orc na dumaan at tinapakan ng mga ito. Nabigla si Kabo na pinatay si Labo ng pinakawalang kwentang uri ng halimaw. Inisip niya na hindi magagawa ng isang normal na mushroom man na level 1 ang ganito. Bigla siyang naisip. Ang halimaw na ito ay isang bihirang elite. Ngayon, para sa kanya, sulit na sulit ang biyahe na ito. Palaging nag-iiwan ng magagandang kagamitan ng mga bihirang elite. Kung swerte ang nasa kanyang panig at nakakuha siya ng asul na kagamitan, maaari siyang yumaman. Pinatakbo niya ang orc charge at tumakbo papunta kay Xingbao. Ngunit naiparadang ang kanyang atake. Nakatamo pa siya ng gasgas sa hita. Napagtanto ni Xingbao na mas matibay ang mandirigmang ito kaysa sa archer. Isang saksak lang ang nakasakit sa kanya ng bahagya. Ang orc, galit na galit, binastos ang lalaki na parang kabute. Inamin niya na nagulat siya na nakasakit ito sa kanya. Sa hindi inaasahan, humarap si Xingbao at nagsimula siyang tumakbo. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto sa likod niya. Sa kabila ay isang tulay. Siyempre, hinabol ni Kabo siya, sinira ang kahoy na pinto habang ginagawa ito. Pero tumigil siya. Nakatayo lang ang tao na kabute, hindi gumagalaw, hindi tumatakbo. Nilinggan si Kabo nang nakasimangot. Bakit nakatayo lang ito ng ganito? Nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Parang isang bitag ito, ngunit pinawi niya ang kanyang sarili. Kahit ano paman, NPC pa rin ito. Sa hindi inaasahang paraan, itinataas ng mushroom man ang gitnang daliri nito sa kanya. Siyempre, galit na galit si Kabo sa pagtutuwang iyon. Hiniyo niya na hahatiin niya ang mushroom man sa pino, ngunit nang tumapak siya sa kahoy na tulay, nayanig ito dahil sa bigat niya. Itinaas niya ang kanyang sandata at naghanda ng tumama kay Xingbao. Ngunit biglang nabasag ang kanyang paa sa mga tabla. Nagsimula nang bumigay ang tulay at buong estruktura ay bumagsak sa ilalim niya. Nahulog siya diretso sa tubig. Sinumpa niya ang kasuklam-suklam na halimaw na kabute, sinisisi ito sa pagpapasubaw sa kanya. Ipinunto ni Xingbao na kahit ang orc ay nahulog pa ang sandata sa takot, idinagdag niya na ngayon ay limitado na ang kanyang galaw sa tubig. Pagkatapos ay nagtapon siya ng kutsilyo, ngunit tumama lang ito sa balikat ni Kabo. Nagtawa si Kabo ng mapanlait, kahit walang armas at bumagal, hindi niya magagawa ang masyadong pinsala sa kanya. Pero bigla, mula sa kawalan, isang pana ang biglang tumusok sa gilid ng kanyang leeg. Ilang sandali bago yon, nakatayo ang orc sa tubig, tinutukso ang mahina, hindi alam na papalapit na ang isang palaso sa kanya. Tumama ang palaso. Tumatagos ito sa gilid ng kanyang leeg, nagbubuga ng tubig at dugo habang tumatama. Tumingin siya pabalik, nagmamakaawang malaman kung sino ang nagsagawa ng lihim na pag-atake. Ngunit bago siya makapag-react, tinamaan siya ng isa pang palaso sa ulo niya. At sa isang iglap, siya ay lumubog sa tubig. Nawala ang berserk effect ni Saifeng bilang orc, at naitaboy ang mandirigmang orc. Dinadala nila ang bangkay sa baybayin para gawin ni Xingbao ang kanyang gawain. Pinaganya niya ang kanyang kakayahan at ni-absorb ito, at nagkaroon ng kapangyarihang baguhin ang kanyang anyo. Puno ng usok ang paligid. Nang mawala ito, bumalik siya sa anyong tao. Nagulat si Saifeng nang makita ang isang bagay na nakasabit sa pagitan ng kanyang mga hita. Nabahala si Xingbao pero naisip niya na pala ay hawakan lang ng kales iyon. Sa isang saglit, naisip niya na nakalimutan niyang magsuot ng damit at tuluyang hayagang nakalantad. Lumitaw ang isang window ng estado. Siya na ngayon ay Mushroom Man Chief Yang Jun, Rank Chief, Class Warrior, Blue, na ang lakas ang pangunahing katangian at nasa antas 2. Pinayagan siya ng talent na mycelium ng mushroom man na palawakin ng mycelium habang nasasaktan, sumipsip ng nutrisyon mula sa mga bangkay at iba pang substansya upang gumaling. At habang nangyayari yon, sinisipsip niya ang mga kasanayan ng kalaban at mga talento ng lahi. Nananatili niya ang talento ng Orc Berserk na nagpapataas ng pinsala ng 30% sa loob ng 20 segundo, kaya mas naging malakas siya sa pakikipaglaban ng malapitan. Isa pang abiso ang lumitaw, na i-upgrade na ang plant mushroom. Maaari na niyang paghiwalayin ng mga spora mula sa kanyang katawan, itanim ang mga ito sa mga bangkay o sa mga lugar na mayaman sa nutrisyon, at palagwin ang mga walang kaluluwang minya na kabute. Ibinabahagi sa kanya ang kanilang karanasan. Pwede ring ilipat sa ibang mga minyan ang mga minyan na ito. Hanggang ngayon, 2 lang ang limitasyon. Nakakuha rin siya ng mga lot, 2 magic pouch, maliliit na bag na pwedeng i-compress at mag-imbak ng limitadong bilang ng mga bagay, tulad ng mga armas. Tinanong niya kung paano sila makakalabas dito. Ipinaliwanag niya na ito ang pinakaibabang palapag ng Kabute Dungeon, at ang tanging paraan palabas ay ang mock ipaglaban pataas, palapag-palapag. Tinanong niya kung bakit pwedeng pumasok ng diretso ang mga orc na manlalaro sa Antas 1. Ipinaliwanag niya na may mga espesyal na pribilehiyo ang mga manlalaro at maaari silang pumili na magsimula mula sa pinakamababang antas ng mga dungeon. Naging curious siya kung paano niya alam lahat iyon. Sumagot siya na narinig niya ito mula sa mga usapan ng mga manlalaro nung siya ay NPC pa lamang. Dahil dyan, nagpasya siya. Lalaban sila hanggang makalabas, isang palapag bawat pagkakataon. Umusad sila hanggang sa maabot nila ang isang sanga sa daan.
Tinanong niya kung ano ang nasa bawat daan. Ipinaliwanag niya na ang kaliwa ay patungo sa unang palapag ng slime habang ang kanan ay sa sementeryo. Sinabihan niya siyang pumunta sa slime at mag-umpisang mag-grind. Para sa kanya, titignan niya ang sementeryo. Nang tanungin niya kung ano ang espesyal dito, ngumiti siya. Maaaring ngayon ay isang sementeryo na ito, ngunit sa hinaharap magiging kanilang teritoryo. Sa daan, may kinuha siyang mga punit-punit na damit at isinusuot ito. Habang lumalapit siya, sumabog ang amoy sa ilong niya. Mula sa malayo, nakakaamoy na ang baho. Dito inihuhulog lahat, basura, bangkay, at kung ano-ano pa. Sa wakas, narito na siya. Kahit matagal nang nandyan ang mga labi, ramdam pa rin niya ang mga natitirang sustansya. Nakakita siya ng mga materyales na nakalagay sa lupa, mga bakas ng potion, tart, at pati na ang isang punit na aklat ng mahika. Sa isang bakanteng puwang at sapat na nutrisyon, nagpasya siyang magtanim pa ng isang minion na kabute, kaya nilamon niya ang lahat. Isang malakas na hangin ang dumaan sa lugar, pagkatapos ay may isang bagay na lumitaw. Isang kabute na may naglalagablab na ulo, ikalawang antas na pyroshroom. Ang apoy ang pangunahing katangian nito. May kakayahang pyroblast na naglalabas ng mga sumasabog na ataking apoy na sumasakop sa mga kalaban at nilalanggo ang kanilang mga sustansya, at blazing sprint na nagpapabilis sa kanyang galaw ng 50%. Mukhang nakakatakot ito. Kahit na medyo maliit, napansin niya ang isang bagay, mga ilaw. Lalong bumaba ang kanyang mga mata. Biglang bumara ang kidlat papunta sa kanya. Kumuha siya agad ng aksyon at tumalon palayo. Pagkatapos niyang makalapag ng ligtas, bumaling siya pabalik at hinanap ang pinagmulan. Sinugod siya ng isang level 2 na dominador ng sementeryo, isang kilabot na snail na may kidlat. Nalaman niyang ito ay isang halimaw na kumakain ng hummus, kaya naging kakumpetensya ito ng mga lalaking kabute sa parehong ekolohikal na lugar. Nagpasya siyang panahon na para magningning ang pyroshroom. Inutusan niya itong gamitin ng pyroblast. Isang apoy ang bumulusok papunta sa lightning snail. Nagsalpukan ito sa kuryente at nagdulot ng malaking pagsabog. Nasunog ang lightning snail, pero nag-counterattack ito. Nagpasabog ito ng kidlat, kaya kinailangan ni Pyroshroom na gumamit ng nagliliyab na takbo para makaiwas. Napansin ng ating binata na napakabagal ng paggalaw ng snail at naisip niya na ito ay isang kahinaan na maaari niyang samantalahin. Muling nagbuga si Pyroshroom ng apoy, at sa pagtama nito, muling sumabog. Unti-unting bumaba ang usok at alikabok. Ibinunyag nito ang inihaw na kilat na suso. Masaya na sumaludo si Pyroshroom kay June. Sinabihan natin siyang tumigil na sa pagbibiro at tingnan kung tuluyang patay na ang kalaban. Nagbigay si Pyroshroom ng senyales na okay. Bigla nitong napalipad ang ulo nito. Nawala na sa kabuuan ang kabibe ng snail. Muling buhay pa ito at nakatayo na ngayon sa dalawang paa. Agad na umatake si June. Nilate siya ng snail, sinabing hindi niya ito maabot. Pumunta ito sa likod niya at nagbanggaan ang kanilang mga atake. Sabi ng kulog na snail na mabagal siya tulad ng snail. Napagtanto ni June na pagkatapos tanggalin ang kanyang shell, kasing bilis na siya ng kidlat. Pinanood niya itong tumakbo ng napakabilis. Inamin niya na kapag wala ang kanyang shell, mas magaan siya. Muling umatake ito sa kanya. Inasahan ng ating binata ang atake. Sa huling sandali, yumuko siya, inilantad ang apoy na inihanda ni Pyroshroom. Ang apoy ay bumusina papunta sa snail. Sa huling sandali, umiwas ang lightning snail. Mas maraming fireball ang bumagsak dito, ngunit patuloy pa rin itong pinagtatawanan sila, sinasabing hindi nila ito kayang tamaan. Tumingin lang si June. Tumawa ang lightning snail, sinabing kahit sa parehong antas, tuluyan na nitong na-miss. Maayos na sagot ni June na hindi niya talaga tinamaan. Hindi niya naman talaga tina-target ang snail mula sa simula, pagkatapos ay bumagsak ang mga bato mula sa kisame. Sa wakas, naintindihan ng lightning snail ang kanyang estratehiya, ngunit naniniwala pa rin ito na hindi ito tatamaan. Pagkatapos ay pinaganya ni June ang Orc Berserk at Orc Charge. Naging magulo ang buong paligid. Nalaman ng lightning snail na ginagamit ni June ang makapal na usok bilang pananggalang. Naniniwala ito na kaya pa nitong iwasan ang anumang bagay. Ngunit biglang lumitaw si Pyroshroom. At kasabay nito, sumugod si June mula sa likod. Hindi nito inaasahan na maglalagay siya ng isang panibagong sorpresa sa ibabaw ng isa pa. Napagkamalan itong walang laban. Ang epekto ay brutal. Bumangga ang katawan nito sa pader at pumutok, iniwan ng dugo lamang. Inilagay ni June ang kamay niya dito. Lumitaw ang isang abiso na nagsasabing nawasak na ang elektrikong suso na nagdaragdag sa kanyang mga puntos ng nutrisyon at nagbubukas ng mga spora ng Shroom Soldier. Nakapag-level up si June sa antas 3 at maaari na niyang palagwin ang 3 Shroom Soldier. Natutunan din niya ang bagong kasanayan, Etherealize. Sa pamamagitan nito, ang mga sundalong shroom na konektado sa kanyang mycelial network ay maaaring magising, sumipsip ng nutrients at palakasin ang kanilang kakayahan sa laban. Nagtanim siya ng bagong sundalong shroom, Vault Shroom. Ang pangunahing katangian nito ay elektrisidad, isang mabilis na unit na kayang i-convert ang nasipsip na nutrisyon sa elektrikal na enerhiya at maglabas ng mga kuryenteng sipa para atakihin ang mga kalaban. Pumasok ito sa isang ethereal na estado. Ngayon, kabilang sa kanyang mga puwersa ang isang level 3 Vault Shroom at isang level 2 Pyro Shroom. Masaya siya. Inutusan niya silang linisin agad ang lugar. Mula ngayon, magiging kampo ng mga lalaki ng kabute ang lugar na ito. Pagkatapos ay huminto siya at nag-isip kung kumusta na si Saifeng.
Matagal na mula nang huli siyang makakuha ng karanasan, kaya isang bagay lang ang ibig sabihin nito, maaaring nakatagpo siya ng problema. Samantala, nilabanan ni Saifeng ang maraming slime hanggang sa dumating ang isang halimaw at tanungin kung siya ang nagpapaputok sa mga tauhan nito na parang target practice. Ito ang level 2 Slime King. Nabanggit nito na parang pamilyar siya, na para bang nakita na niya siya dati. Bago pa siya makapagsalita, tinamaan siya. Naiinis, nagreklamo ito na hindi pa nito natatapos magsalita at tinawag siyang bastos. Nagulat ito nang malapit nang sumugod ang isa pang atake. Ilang pana ang tumama sa kanya, pero sinabing walang silbi ang pagtusok sa kanya. Hinampas nito si Saifeng. Malakas ang pagtama. Ipinagyabang ni Slime King na hindi siya katulad ng mga tauhan niya. Napakamatibay ng katawan nito at ang mga pisikal na atake ay magdudulot lamang ng kaunting likido na mawala. Idinagdag pa nito na kailangan lang nitong patuloy na sumipsip ng kahalumigmigan mula sa lupa, kaya't ganap na walang silbi ang mga pisikal na atake. Sinabihan nito si Saifeng na mamatay. Malapit na nitong ihagis ang isang mabigat na suntok, hindi kumilos si Saifeng. Sa kanyang gulat, sumabog ang kanyang braso. Nabahala ito kung bakit bumabagsak ang katawan nito. Pagkatapos ay nakita nitong tumutubo ang mga kabute sa kanyang katawan. Marami sa kanila ang mabilis na kumalat sa kanyang likod. Pati ang tubig sa ilalim ng kanyang mga paa ay naubos na ng mga kabute. Nagtataka siya kung kailan nagsimula ang mga kabute na parasitahin ang kanyang katawan. Nabalitaan nito na maaaring nasa ulo ng mga palaso ang mga parasitikong spora mula pa noong simula. Naintindihan nito at naalala siya bilang yung pink na nakaputing kabute. Saifeng nakuha ang premyo, ang sinipsip na sungay ng Minotaur. Ito ay nagbukas ng bagong kakayahan na nagpapahintulot kay Jun na gamitin ang kanyang sariling mycelium upang gumawa ng mga tali ng pana at mga pana na ang mga mycelial string arrows ay kayang maglabas ng mga kasanayang pang-espesyal na mahika. Pagkatapos, iniimbak niya ang sungay ng Minotaur sa magic pouch. Pagkatapos ay sinipsip niya ang sustansya mula sa bangkay ng slime na nagdulot ng malaking pagtaas sa kanyang experience points. Naramdaman din ni Jun ang mga epekto nito. Isang abiso ang nag-anunsyo na umakyat na si Saifeng sa antas na 4. Na-unlock niya ang mycelial arc na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng mga tali at palaso gamit ang sarili niyang mycelium, at ang mga mycelial string arrows niya ay maaaring maglabas ng mga magic skills. Isa pang abiso ang nagpakita na si Yang Jun ay tumaas na rin sa antas na 4. In-unlock niya ang Force Shroom, isang kasanayan na nagpapahintulot sa mga mapaminsalang kabute sa mycelial network na mag-resonate, mang-alap ng impormasyon tungkol sa isang lugar, at lubos na mapabuti ang koordinasyon sa pamamagitan ng network. Saifeng sa huli ay nakarating sa sementeryo at nakita ang mga kabute na naglilinis na. Dumating siya upang tumulong maglinis pagkatapos nilang matapos doon, pero hindi niya inaasahan na halos malinis na ng 2 bagong tanim na kabute sundalo ang lugar. Sabi niya ay ayos lang dahil hindi naman gaano kalaki ang lugar. Tiningnan niya ang sungay ng Minotaur at sinabi na maganda talaga ang material nito. Mas maganda ito kaysa sa sirang pang-ukit mula sa kaong kayamanan noon, mas maganda pa kaysa sa palakol ng Ort na level 1. Gayunpaman, nagsisi siya na wala silang isang tagagawa na kayang gawing armas ito. Tinanong niya kung dapat nilang habulin ang isang ganito. Sabi niya na ang bagong natutunang kasanayan ay perpekto para dyan. Inirekomenda niyang maghanap sila ng mga manlalaro o bangkay na malapit na may kasanayan sa paggawa. Ibinuka niya ang kanyang mycelial network. Tumubo ang mga probe shroom sa buong bukirin. Dahil dito, naramdaman niya ang mga manlalarong nakikipaglaban sa malapit. 3 halimaw ang nakapaloob sa isang lalaki. Sinabi nila sa kanya na wala na siyang mapupuntahan at dapat na lamang sumama sa kanila upang maghuno ng mga sandata. Tumanggi ang lalaki. Ayaw niyang bumalik at maging alipin. Inakusahan niya sila na pinapahirapan ang kanyang mga kababaryo hanggang sa mapagod at mamatay habang pinipilit silang magtrabaho. Sinabihan siya ng bughaw na halimaw na parang orc na mamatay na lang siya. Namatay ang tagagawa. Sa pamamagitan ng probe shroom, napagtanto ni Jun na huli na siya. Tinanong niya kung ano ang mali at bakit hindi siya makakita ng anuman. Ipinaliwanag niya na makikita na niya kapag pinalawak niya ang kanyang mycelium at kumonekta sa network. Sinunod niya ang kanyang mga tagubilin at sa lalong madaling panahon ay nakakita na rin siya. Dahil sa nangyari, kung hindi niya mailigtas ang buhay, maaari niyang mailigtas ang mga patay. Naisip niya na ang kamatayan ay basta pamumuhay sa ibang paraan. Nagsimula siyang maglabas ng mga spores sa pamamagitan ng mycelial na network. Samantala, naglalaban sina Pyroshroom at Boltshroom sa isang basurahan. Ngunit sa isang iglap, naglaho si Pyroshroom. Isang pulang liwanag ang ningning ng maliwanag sa lugar kung saan nakahimlay ang bangkay ng manggagawa at ipinakita nito ang isang Pyroshroom na dambuhalang menero na may antas 4. Ang pangunahing katangian nito ay lakas at ang pagkakaroon ng apoy na kaugnayan ay nagbigay dito ng matibay na resistensya sa apoy. Bilang isang Dwarfshroom, taglay nito ang tradisyonal na kasanayan sa paggawa, pati na rin ang mas mataas na resistensya sa mga toxin at pisikal na atake. Siyempre, mayroon itong kasanayan sa paggawa, kaya't espesyalista ito sa paghuhulma at paglikha. At sa pagpapala ng katangian ng apoy, mas naging mahusay pa ang bisa nito sa paghuhulma. Mayroon din itong espesyal na kasanayan, Cannon Mycelium, na naglalabas ng kontroladong kadena ng apoy na konektado sa pamamagitan ng Cannon Mycelium. Ang chain ng sulo ay maaaring i-connect sa network para sa magkakasamang paningin habang sinisipsip ang mga sustansyang nakaimbak dito upang mapataas ang pinsala.
Nang muling magising siya, nalilito siya. Sa pamamagitan ng isang maliit na kabute, nakipag-usap si Jun sa kanya. Sinabi niya na binuhay niya siya at ginawang isa sa kanyang mga sundalong kabute. Mula noon, tinawag niya siyang Firehammer. Sinubukan ni Firehammer na magprotesta ngunit pinutol siya ni Jun, sinabing naiintindihan niya at ipinaliwanag na ang mga shroom probe niya ay sinusubaybayan na ang mga troll na iyon. Sinabi ng isa sa mga troll sa kanilang boss na kung mapapahamak ang lahat ng mga alipin na duwende sa pagod, hindi na sila mapipilit na magtrabaho. Sabi ng boss, tanga ka, ang underboss na troll na level 3 ay ipinaliwanag na kung ang mga nasa bahay ay mamatay sa pagkapagod, papasok lang sila sa dungeon at manghuhuli pa ng mas marami. Dagdag pa niya na hindi pa tuluyang naubos ang mga duwende, laging may mga nakaligtas na nagtatago sa loob ng dungeon. Bigla niyang napansin na may mali, hiniling niyang malaman kung bakit naroon ang mga lalaki ng kabute samantalang nasa tabi lang ang kanilang pugad. Isa sa kanila ang naghinala na marahil ay isang nag-iisang elite monster at sinabi na wala siyang ideya kung paano ito napunta roon. Sabi niya, swerte nila ngayong araw, natuwa sa hindi inaasahang ani. Itinapon niya ang kanyang sibat, nagpahinga lang ang lalaki ng kabute at pagkatapos ay ipinakita ang malaking martilyo at itinapon ito sa kanila. Nakita nila ito ng papalapit. Isang malakas na pagsabog ang sumunod nang tumama ang martilyo sa lupa. Halos matamaan ng troll pero nakaiwas siya sa huling sandali. Sa kanyang gulat, nagsimula ang martilyo na lumutang at tinamaan siya bago pa siya makapag-react na bigla silang malaman na kayang automatikong targetin ng martilyo ang mga kalaban. Hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng ganitong mataas na antas na kagamitan ng isang elite na halimaw na level 3. Muling lumipad ang martilyo. Isang troll ang hamarang dito gamit ang kanyang espada. Naitulak niya ito palayo. Ito ay lumipad pataas at naipako sa tuktok ng isang tinik. Ginamit ni Firehammer ito bilang pampatibay at itinapon ang nagliliyab na tali na hawak niya habang tumatakbo ng mabilis. Pagkatapos ay tumalon siya papunta sa mga troll. Isang troll ang nakatakdang magtapon ng sibat ngunit napigilan ng kanyang kamay ng mga hibla ng mycelium. At sinundan ito ng pagsabog ng mycelium na nagdulot ng pagsabog ng kanyang kamay. Tinarget ni Firehammer ang susunod. Tumulong siya sa likod nito, pinagsasagad ang mukha nito sa lupa. Nakita niya ang isa pang papalapit na atake gamit ang Morning Star, pero nauna siyang umatake ng suntok at nailusot ang troll papunta sa gilid ng bundok. Binalik ni Firehammer ang kanyang martilyo sa kanya. Nagulat ang troll nang sirain niya ang mga kahoy na haligi sa itaas upang magdulot ng pagbagsak ng kuweba. Kahit na nakatanggap siya ng ilang tama, nanatiling kampante ang troll. Akala niya kaya pa niyang iwasan ng susunod na atake. Ibinuga ni Firehammer ang pagsabog ng apoy sa martilyo. Ang martilyo ay nabalutan ng apoy. Pagkatapos ay pinaganya niya ang lumilipad na ulan ng apoy mula sa martilyo. Alam ng troll na wala ng paraan para makaiwas dito. Nang tumama ito sa lupa, nagpasiklab ang mga apoy ng sunod-sunod na pagsabog. Inalerto ng sistema na na-eliminate na ang manlalarong dambuhalang USA. Isang abiso ang nag-anunsyo na naabot na ni Firehammer ang Antas 5. Nakuha niya ang bagong kasanayan na tinatawag na scrap recovery na nagbibigay daan sa kanya na tumama sa mga debris na iniwan ng martilyo at mabawi ang anumang magagamit na bahagi. Isang panibagong abiso ang nagpakita na naabot ni Jun ang Antas 5 at nakakuha ng bagong gamit. Bundle foil, isang bihirang at matibay na hope na maaaring italaga sa mga tauhan upang tumulong sa araw-araw na gawain tulad ng paghuhulma, pangangalap, at pagtatanim. At sa mga emergency, maaari rin itong magamit bilang isang Jaeger. Saifeng ay nakarating na rin sa Antas 5 at na-unlock ang bagong kasanayan, ang instant backstep, na nagpapahintulot kay Jifeng na mag-teleport sa isang palaso na kanyang pinaputok sa pamamagitan ng isang sinulid na palaso. Sinabi ni Jun na magaling ang ginawa niya. Ipinadala niya ang mga koordinato at sinabi sa kanila na hanapin siya. Sandaling nagkita sila at nag-aatubiling tanong ni Firehammer kung tao ba ang kanyang pinuno. Jun ipinaliwanag na ang pagbabago ng anyo ng isang tao na mushroom ay naaapektuhan ng lahi nila noong buhay pa sila at dahil dati siyang tao, ngayon ay mukhang tao na siya. Idinagdag niya na si Saifeng ay naging tao rin noon bago siya gawing mushroom man ng Archmage, kaya ang kanyang muling hubog ay tao rin. Sa ganitong paraan, napagpasyahan niya na halos pareho si Firehammer. Lumipat siya sa paksa at nagtatanong kung magagamit ni Firehammer ang sungay upang maghurno ng mga armas para sa kanila. Sumang-ayon si Firehammer na maganda ang material ng sungay, ngunit nagbala siyang kailangan pa rin nila ng ibang mga material at parang wala namang nakapaligid. Sumagot si Jun na ito ang malaking libingan, kaya darating din ang mga materyales sa lalong madaling panahon. Narinig niya ang ingay sa itaas at di nagtagal, nagsimula ng ihagis ang mga sandata sa butas. Kinuha nila ang isang tinapon na magic iron na bracelet. Ginamit ni Firehammer ang kanyang panghuhugot na martilyo upang muling hubugin ito. Inilagay niya ito sa pugon. Mukhang ang mga nasirang kagamitan na ito ay nagiging mga mineral ng magic iron ngayon. Bukod pa rito, isang kabute sa bukirin na Antas 5 ang tumulong sa kanya. Muling ginamit ni Firehammer ang kanyang pandayan na martilyo at sinabi niya sa pinuno na tapos na ang mga sandata. Gumamit din siya ng mga sirang materyales para gumawa ng pantalon at sapatos. Maingat niyang sinuri ang kahangahangang dalawang talim na espada at napagtanto na mas mahusay ito kaysa sa magaspang na orc na palakol noon. Sabi niya maganda talaga ang armas na iyon. Mababa ang lakas ng mahika nito. Maaaring mag-infuse ang gumagamit ng mana dito upang mag-cast ng mga spell mula sa tibak.
Karaniwan ng materyal, kaya may panganib ng pagkasira kung gagamitin ng mga high-intensity na spell ng matagal. Hinawakan ni Saifeng ang isang napakagandang mycelial na pana. May mababang lakas din ito ng mahika. Maaaring gamitin ng gumagamit ang kanilang sariling mycelium bilang tali ng pana at ipasa ang mga spell sa baril sa pamamagitan nito. Kung magpaputok ito ng mga binibendisyong palaso na may napakataas na lakas, may panganib na masira mismo ang pana. Sinabi ni Firehammer na may tinahi siyang magic pouch sa lining ng kanyang damit. Ngayon, mas madali na para sa kanya na kunin ang mga armas. Tinanong ni Saifeng kung saan sila pupunta pagkatapos. Sagot niya na magpapasok sila sa sahig. Sa nakaraang ilang araw, ginamit niya ang mycelial network para tuklasin ang lugar. Ang malaking sementeryo ay nasa pinakailalim. Kung aakyat sila diretso sa trash chute, bawat palapag ay may isang barrier na isang paraan lang ang pasukan pababa. Ngunit sa dulo ng bawat palapag, may daanan papunta sa susunod na antas kaya kung gusto nilang umakyat, ang pinakamainam na paraan ay labanan ang bawat palapag. Bukod pa rito, hindi nila pwedeng hayaan na manirahan ng payapa ang iba sa kanilang teritoryo. Tinanong ni Saifeng kung dadalhin nila si Firehammer, sinasabi na ang pagkakaroon ng isang karagdagang kabute ay nangangahulugang mas maraming lakas. Pakiramdam niya na hindi lang magaling si Firehammer sa paghuhulma, kundi mas matindi pa siya sa pakikipaglaban. Kailangan may magbantay sa lugar at hindi pwedeng mag-alis sa ibang bahagi at bumalik na wala na ang kanilang tahanan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pinagsasaluhang mycelial network, makakakuha si Firehammer ng karanasan kapag pumatay sila ng mga halimaw. May nadapaan siya ng isang bagay at nakaramdam ng isang puwersa. Bumaba ang isang pader, naghihiwalay sa kanya kay Saifeng. Nagtataka siya kung ito ba ay isang bitag na nakatago sa loob ng mga simbolo ng mahika. Ngayon naiintindihan niya kung bakit hindi ma-detect ng probe shroom ito. Natawa siya at sinabi na sa kapal ng pader, isang suntok lang ang kailangan niya. Hinawakan niya ang apoy ng mycelium sa kanyang kamao upang lumikha ng isang paputok na atake na may elemento ng apoy. Pinukol niya ito, pero sa halip na mabasag, napalipad siya pabalik. Isang magic circle ang lumitaw sa lugar kung saan siya tumama. Nalaman niyang pinatibay ng isang magic array ang pader na trap. Hindi ito basta-basta masisira. Sinabi niya na kailangang maghiwalay sina siya at si Saifeng sa magkaibang daan. Dahil doon, bumaling ang ating pangunahing tauhan. Ang daan sa unahan ay nagdala sa malagkit na koridor ng realm ng instance. Matapos silang mapaghiwalay, nagbago ang anyo ng lupain. Maraming mata ang nakita niya sa madilim na pasukan. Maingat siyang nagmasid at napagtanto na ito ay isang pugad ng mga suso. Isang suso ang nakilala na siya ang pumatay sa kanilang kapatid sa malaking libingan. Sinabihan niya ang iba na hulihin siya, kaya sinalakay nila siya ng kuryente. Inilagay ni June ang kanyang vault shroom. Tinamaan ng kuryente ang lupa. Akala nila napasok nila siya at natapos na ang paghihiganti nila. Sa kanilang gulat, isang snail ang nahati sa dalawa. Muling nangyari ito ng paulit-ulit. Kumilos si June ng napakabilis, pinipilit ang mga suso na lumipat sa walang kaliskis na mode para makagalaw ng mas mabilis. Nais nilang ipakita sa kanya ang takot ng tribong walang kaliskis. Pero naramdaman nila ang mycelium. Sa isang kisap, naipit ni June silang lahat at pinaga niya ang mycelial detonation. Nagpasimula ito ng sunod-sunod na pagsabog at patuloy siyang nakakatanggap ng mga abiso tungkol sa pagtaas ng karanasan. Ilang sandali ang lumipas, narating niya ang pinto at pumasok. Dapat ito ang kwarto ng boss, ngunit walang tao hanggang sa nakaramdam siya ng isang bagay. Isang halimaw ang tumalon sa kanyang likod. Sa kabutihang palad, nakatakas siya ng oras. Nakakita siya ng kabibe ng suso. Pumipikot ito papunta sa kanya. Pinigilan niya ito gamit ang kanyang espada, ngunit patuloy pa rin itong umiikot. Ang puwersa nito ang nagtulak sa kanya sa hangin. Doon niya ginamit ang kanyang mycelium. Kumapit ito sa kabibe at pinaganya niya ang mycelial lightning channeling. Sumabog ito at napuno ng usok ang paligid. Ibinunyag ang antas 5 na hari ng suso. Isa itong matangkad na 2 paa na suso na may baluti at espada. Nalaman ni John na may ikalawang yugto at naisip niya ito'y kawili-wili. Samantala, ginuhit ni Saifeng si John at ang kanyang anyo ng kabute sa lupa. Napansin niya na matapos silang mapaghiwalay ng pader, wala nang isang monster sa kanyang panig. Pero patuloy pa rin siyang kumukuha ng karanasan mula sa mga kalaban na ibinahagi mula sa panig ng pinuno. Malinaw na nasa gitna sila ng matinding laban sa boss at gustong-gusto niyang tumulong. Sa ating pangunahing tauhan, hindi tumigil ang sigawan ng mga espada. Si Jun ay nasa gitna pa rin ng laban sa hari ng mga kuhol. Tinanggihan niya ang atake at agad na bumawi, ngunit nakalusot ang hari ng suso. Pagkatapos ay pumasok ito sa kanyang kabibe, at mula sa isang makitid na butas, pinaputok nito ang mga sinag ng tubig. Agad na naisip ni John na ito ay mahika na uri ng tubig. Inalis niya ang kanyang mycelium at ikinabit ito sa pader upang makahakbang pataas. Hindi niya alam kung anong uri ng likido yon, kaya nag-ingat siya at pinili munang umiwas. Nang tumama ito, natanggal ang mycelium niya. Napatigil siya sandali nang hindi na ito kumapit. Bumagsak siya diretso sa putik at dumating ang atake agad-agad. Sa kabutihang palad, gumana ang kanyang reflex at naiprotekta niya ito. Pero kahit noon, napilitan siyang umatras. Sobrang dulas ng ibabaw, hindi siya makatatag ng maayos. Mabilis niyang naisip na maaaring ang kisame ay natatakpan din ng parehong likido, kaya pala nabigo ang kanyang mycelium kanina. Ipinahayag ng hari ng suso na ito ang kanyang teritoryo, at wala ng pag-asa si John na manalo.
Ang susunod na atake ay nagpilit kay Jun na bitawan ang kanyang espada. Muling umikot ang hari ng suso at umatake upang durugin siya. Pumutok ang tubig mula sa epekto na parang fountain. Nang makita ang mycelium, tinanong ng hari ng kuhol kung siya ay isang tao na parang kabute, pagkatapos ay tinawanan siya sa pagtangkang makipagkumpetensya, sinabing wala siyang ibang magagawa kundi isang bagay na nasa ibaba ng pagkain chain. Pumintig ang kuryente sa mga kamay ni Jun habang siya ay sumubok na pumasok sa tubig at ang pagsabog ay nagtulak sa Snail King palayo sa kanya. Mabilis kumalat ang kasalukuyan sa tubig, ngunit agad na pinawi ito ng aura ng hari ng suso. Hindi yun inasahan ni Jun. Tumingin ang hari ng suso at sinabing dahil nagamit na ni Jun ang galaw na iyon, hindi na siya muling mabibiktima nito. Sinubukan ni Jun na atakihin gamit ang konduktibidad ng tubig at natuwa ang hari ng suso. Ipinahayag nitong ito ang kanyang tahanan at dahil kaya nitong kontrolin ang kailan o ang ibabaw ng tubig, maaari rin itong pataasin ang resistensya ng kuryente at pababain ang lakas ng anumang electric shock. Inamin ni Jun na may kontrole siya sa tubig, pero gaya ng kasabihan, hindi kasing galing ang umiwas ng maayos kaysa sa pagtayo sa tamang lugar. Kaya tumingin pababa ang hari ng suso. May mycelium sa tubig. Napatigil ito sandali, nagtatanong kung kailan napuno ang buong ilalim nito. Nalaman nito na pumasok na ito sa bitag, ngunit hindi nag-alala ang hari ng snail. Naniniwala ito na kaya pa rin itong kontrolin ang pagtutol ng tubig at paliitin ang anumang ataking elektrisidad. Hindi naniwala si Jun. Inilunsad niya ang ignite. Nanatiling mayabang ang hari ng snail hanggang makita niya ang mga apoy. Biglang sumabog ang apoy at nilamon ito ng buo. Nang hamu pa ang mga apoy, tanging isang sunog na katawan na lang ang natira. Bago ito tuluyang maging uling, tinanong ng hari ng suso kung bakit bigla siyang nagpalit sa apoy. Nagsabi ito na hindi sumusunod si Jun sa mga patakaran. Lumabas ang window ng sistema, ipinapakita na siya at ang kanyang mga tauhan ay umakyat na sa antas 5. Ipinaalam sa kanya na maaari na nilang gumawa ng mga mycelium wrapper habang naglalakad na nagbibigay daan sa kanila na i-compress ang kagamitan at itago ito sa loob ng kanilang mga katawan. Nalaman niya na ngayon ay maaaring gamitin ang kanyang probe shroom bilang isang terminal para sa network download. Sinabihan din siya na maaari na niyang palagwin ng mga boom shroom guards, isang mabigat na unit na kayang makipaglaban sa malapitan at malayo. Maaaring kumabit sa kalaban o armas gamit ang kanilang sariling mycelium, pagkatapos ay sumabog, nagdudulot ng malaking pinsala at nag-iiwan ng mahikal na epekto. Ang eksaktong pinsala ay nakadepende sa katangian na ginamit habang nagkakalaga. Kapag nagdagdag ng mga puntos sa apoy, nagdudulot ito ng mga pagsabog na sumisira sa isang lugar at sinusunog ang mga target. Ang lakas ng pagsabog ay nakabase sa mga katangian ng mga minion at maaaring pasimulan ng mano-mano ng pinuno. Maliban dyan, nakatanggap siya ng notifikasyon na naunawaan ni Saifeng ang pangunahing kasanayan, Spore Canister. Kinakailangan ng pagbuo ng galit sa spore sa pamamagitan ng normal na atake at kasanayan. Kapag naabot na ang maximum, maaari siyang magpaputok ng isang makapangyarihang pana na, sa pagtama, magpapalipad ng mga spore bomb sa malawak na lugar, nagdudulot ng malalaking pagsabog. Ipinaalam din sa kanya na naunawaan na ng Firehammer ang pangunahing kasanayan na reckless smelting. Kailangan din itong magpatayo ng galit sa spore sa pamamagitan ng labanan. Kapag na-max out na, maaari itong ilabas sa pamamagitan ng martilyo, mabilis na nililinis ang mga materyales na nakikipag-ugnayan habang sinisira ang mga dumi. Natanggap niya ang balita na naalis na ang pader ng seal ng Isola Sion. Napansin niya ang hindi pamilyar na amoy ng tao na nagmumula sa ilalim ng tambak ng mga bato. Tinawag niya si Firehammer para tingnan ito. Pinukpok ni Firehammer ang pader at naabutan siya. May mga bante ng itim na bato. Tinanong ni Jun kung alam niya kung ano ang mga ito. Sumagot si Firehammer ng mga itim na batong bulok na nabuo sa paglipas ng panahon mula sa pinagsama-samang magic waste at hummus. Tinanong ni Jun kung mahalaga ba ito. Sabi ni Firehammer na basura plus basura ay basura pa rin. Walang karaniwang alchemista o panday ang mag-aalala tungkol sa ganitong uri ng material. Pero yun ay bago siya naging isang tao mushroom. Sabi niya na ngayon, maganda na ang mga ito. Ang mga bahagyang bakas ng mahikang resido na dati ay mahirap kunin ay madali na para sa kanya ngayon. Pinindot niya ang mycelial extraction. Sabi niya, kasing simple lang daw ng pag-ikot ng kanyang kamay. Tapos na ang pagkuha, lumitaw ang isang piraso ng magic na pilak na bato. Dagdag pa niya na sa pamamaraang ito, kaya pa niyang kunin ang mga epikong uri ng mana na piraso. Mahalaga ang mga materyales tulad nito sa mga manlalaro. Nagulat si Jun. Nagtaka siya kung masyadong maliit ang piraso na parang hindi nila magagamit para makagawa ng kahit ano. Itinuro ni Firehammer na may natitirang buong pila pa. Humingi siya ng kaunting oras, sinabing baka makakuha pa siya ng mas marami mula sa ilalim. Pumayag si Jun at iniwan siya sa kuweba. Si Firehammer ay nagsimulang kunin ng mga mana na piraso. Sandaling nakuha niya ang ilang mga bagay, isang piraso ng magic na bakal na bato, isang piraso ng magic na aluminum na bato, isang piraso ng magic na pilak na bato, isang piraso ng magic na tanso na bato, at isang piraso ng magic na ginto na bato. Biglang nayanig ang lupa. Sinabihan ni Jun siyang maghukay hanggat gusto niya, pero huwag babagsakin ang kuweba. Sabi ni Firehammer na hindi siya yon. Ang dambuhalang uod na may mga pangil na nakahanay ang sanhi nito. Pagkatapos ay nakita natin ang isang kabute na sumugod, ngunit itinaas ito sa hangin.
Hinawakan ni Jun ito at tinanong kung saan ito pupunta habang hindi pa ito ang tamang oras para pumatay. Sinabihan niya itong magpahinga at magtrabaho para kay Firehammer. Sinabihan niya si Saifeng na umalis na, pumayag siya. Napansin niya na ang mga bagong sundalong kabute ay konektado na sa mycelial network at maaari niyang tawagan sila anumang oras. Samantala, naramdaman ng probe mushroom na may nangyayari. Iniulat nito na malapit nang makalusot ang kalaban sa kisame ng itim na Rotstone Cave. Hindi nila ito pwedeng papasukin kaya't inutusan ni John na ilihis ito at dalhin ang laban sa koridor. Naintindihan ng probe shroom. Hinamon nito ang uod dahilan upang ito ay umingay at lumipat sa ibang direksyon. Tinanong ni Jun si Firehammer kung anong uri ng insekto ito, sinabing parang diretso nitong tina-target sila. Sa tunog, naisip ni Firehammer na ito ay isang scavenger black bug. May likas itong matinding galit sa Hummus, kaya't ito ay isang malakas na kalaban sa parehong larangan ng tribo ng mga suso. Idinagdag niya na mas magiging madali ang laban kapag natapos na niya ang kanyang paghahanda. Saifeng kasabay na inatake ang scavenger black bug. Napilitan itong umatras. Patuloy niyang tinamaan ang katawan nito hanggang sa mapuno ang kanyang galit. Lumayo siya sa kanila. Matapos ang lahat ng pagputol, isa lang itong mababaw na sugat. Sabi niya matibay ang kabuuan nito, kahit ang espada ng punong barangay ay na-chip na rin. Sinabi ng probe shroom sa kanya na handa na ang bagong kagamitan na ginawa ni Firehammer para sa kanya. Maaari niya itong i-download ng direkta mula sa mycelial network. Nagsimula ang pag-download. 6% na load. Di nagtagal, umabot ito ng 86%. Umalis ang scavenger black bug papunta sa kanya. Sa kabutihang palad, natapos ang pag-download at nakuha niya ang mahiwagang pilak na pana. Pinag-isa niya ang enerhiya sa paligid niya at tinutok sa bibig ng itim na insekto at pinakawalan ng buong nakahandang Shatter Edge Roar Arrow. Pinaputok niya ito, kaya napilitan siyang umatras nang umatake ang scavenger black bug sa kanya. Pinanatili niya ang distansya. Nakalagang arrow sa bibig ng itim na insekto at nagsimulang tumubo ang mga kabute sa loob nito. Nagsimulang magliwanag ang mga kabute. Nilapit sa kanya ang scavenger black bug at nagsimula itong pumutok mula sa loob. Tanging abo na lang ang natira, ngunit tinayuhan siya ng probe shroom na huwag munang mag-relax dahil may parating pang mas marami. Iniulat nito na may mga probe sa malayo na nakakita na ng isa pang itim na insekto na papalapit sa kanila, ngunit siya ay humihingal na. Tinanong ni John sa probe shroom kung nauubusan na siya ng stamina at sinabi nitong agad na gawing hummus ang mga bangkay ng mga halimaw para maibalik ang HP. Suggested din na habang naghihintay, gamitin niya ang mga bagong tanim na sundalong kabute para pigilan ito. Isang kabute ang tinawag. Ito ay isang boom shroom guard na antas siyam. Nakita niya na 2 boom shroom lang ang lumabas. Ipinaliwanag ni John na ang maximum na laki ng koponan ay 6 at puno na ito. Ipinaliwanag niya na hindi kasama ang inilipat na Bolt Shroom at Firehammer. Ang kasalukuyang roster ay kinabibilangan ng pinuno, si Firehammer mismo, isang Worker Shroom, at 2 Boom Shrooms, nakabuo ang 6. At bilangin ng Probe Shroom, lumampas ito sa limitasyon. Sinabi ng Probe Shroom na hindi ito kumukuha ng pwesto dahil bahagi ito ng mycelial network para bang isang unit na hindi nakalista sa roster. Lumitaw ang itim na bug. Pinagmasdan ng Probe Shroom ang nilalang at napansin na dahil nakapikit ng mahigpit ang bibig nito, maaaring natatakot na muling mapasabog sa bibig. Isang Boom Shroom ang naglagay ng apoy sa sandata nito at itinapon nito sa itim na insekto, nagdulot ng pagsabog. Malinaw na nasaktan ng itim na insekto. Ang isa pang Boom Shroom ay umatake gamit ang espada. Tinamaan nito ang itaas na bahagi ng katawan ng itim na insekto at itinulak ito palayo. Pinanood nila itong bumagsak. Nagtaka si Saifeng kung ang bagong sundalong kabute ay uri ng lakas dahil isang suntok lang nito ay Napal AS ang malaking itim na langgam. Nagtipon-tipon muli ang mga Boom Shroom. Isa sa kanila ang lumapit sa itim na insekto upang hilahin ang sibat nito. Habang ang iba ay sumugod dito at nagtapon ng isang lumilipad na espada na nagsisibagsak, sumabog ang itaas na bahagi ng itim na bug. Lumitaw ang window ng sistema, ipinapakita na tumaas ang mga puntos ng karanasan ng ating MC, at umabot na sa antas 7 ang tribo ng mga lalaking kabute. Nalaman niya na na-unlock niya ang eksklusibong kasanayan ng pinuno, Lone Sovereign. Para sa bawat nasirang kasapi sa kanyang panig, kahit na nahulog o hindi na ipwesto malapit, tataas ang lahat ng kanyang estadistika ng 10% hanggang sa maximum na 100%. Hindi na kailangang i-vibrate ng mga probe shroom ang kanilang mga kapa para lumipad. Maaari na silang lumutang ng malaya. Ngayon, maaari na niyang palakihin ang bagong sundalong kabute, Archer Shroom. Isang panghuling unit, nakikipaglaban ito gamit ang maikling taybak sa malapit na laban at makakapagpaputok ng hati-hate ng mga pana na may iba't ibang katangian. Maaari rin itong maglabas ng payong nagawa sa spora mula sa ulo nito para sa maikling paglipad. Kapag inilagay sa tabi ni Saifeng, nakakakuha ito ng epekto ng inspirasyon sa mga tropa. Lahat ng estadistika, dagdag na 10%. Bukod dyan, maaari rin siyang magtanim ng bagong sundalong kabute, Tunneling Shroom. Isang trabahong kabute na nakainom ng kakayahang maghukay ng scavenger black bug, kaya nitong mag-drill sa mga bundok at maghukay ng mga tunnel para baguhin ang anyo ng mga kuweba. Kahusayan sa trabaho, dagdag na 10%. Sige, yun na ang kwento natin ngayon. Kung gusto mong makatanggap ng lingguhang update ng kabanata para sa seryeng ito, yan ay i-upload na sa aking pangalawang channel, Manhwa Updater.
Kaya kung ayaw mong mapalampas ang susunod na mangyayari, siguraduhing tingnan ito at sumali sa grupo ng mga nag-i-update. Salamat sa panonood, manatiling cool, manatiling astig, at magkita tayo sa susunod.